Si Yoki ang pinakamalakas na demonyo sa kaharian ng mga demonyo, at itinakda siyang patayin ang Hero Party para masigurado ang tagumpay ng Demon King, pero may isang problema dahil sa may gusto siya sa isa sa mga miyembro ng Hero Party. Sa wakas ay nakarating na ang Hero Party sa labas ng Demon Castle at natapos na nila ang lahat ng side quests, kaya sigurado sila na sapat na ang lakas nila para manalo ngunit pagpasok pa lang nila sa kastilyo, nakasalubong nila ang isang low-level na Demon General na si Yoki at lubos niya silang dinurog. Kahit gaano pa kalakas na galaw ang gamitin nila ay palaging nahihigitan sila ni Yoki, hanggang sa mawalan ng malay ang lahat ng mga bayani pero sa halip na tapusin sila, sinimulan niyang pagalingin ang mga sugat nila dahil ayaw niyang mamatay sila dahil sa kanya. Doon niya napansin na medyo cute pala ang support mage ng Hero Party at halos 10 minuto siyang nakatitig lang sa kanya, pero dumating ang kanyang mga tauhan at napansin nilang kakaiba na matagal lang siyang nakatayo sa tabi ng walang malay na babae. Tinanong nila kung tatapusin na ba niya ang mga bayani para matapos na ang gawain nila, pero sinabi ni Yoki na ayaw niyang pumatay ng kahit sino at sa halip ay inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin ang mga bayani sa isang kalapit na nayon bago sila magising. Kaya sinimulan nilang kaladkarin ang mga katawan at nadismaya si Yoki dahil hindi niya nagawang umamin sa babaeng gusto niya. Lumalabas na sinubukan ng mga bayani na pumasok sa kastilyo ng 13 beses pa sa loob ng isang buwan at sa bawat pagkakataon, pinapatumba lang sila ni Yoki at iniiwan sa isang ligtas na lugar. Pinuri siya ng Demon Lord dahil madali niyang hinaharap ang mga nanghihimasok pero tinanong niya kung bakit hindi niya pinapatay ang mga ito. Gumawa ng palusot si Yoki at sinabi na sobrang hina ng mga bayani kaya hindi na sulit na patayin pa sila pero sa totoo lang, ayaw lang talaga niyang pumatay ng tao. Sinabi ng Demon Lord na kung ayaw niyang gawin iyon ay kailangan niyang ipagawa sa mga tauhan niya ang pagpatay, pero alam ni Yoki na walang laban ang mga tauhan niya sa mga bayani at kahit manalo man sila, ayaw niyang mamatay ang cute na babae. Kaya sinabi niya sa Demon Lord na siya na mismo ang bahala sa mga bayani sa susunod na ikinalugod naman iyon ng Demon Lord, kaya pinaalis na niya si Yoki pero habang naglalakad siya pauwi sa kanyang silid, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Kung muli niyang ililigtas ang mga bayani sa susunod ay magdudulot iyon ng malaking problema, pero kung hahayaan naman niyang makipaglaban sila sa ibang mga demonyo ay tiyak na mawawasak ang buong kastilyo. Maaaring magmukhang mahina ang mga bayani kung ikukumpara sa kanya pero iyon ay dahil sobrang lakas lang talaga ni Yoki, kaya kung sakaling makalagpas sila sa kanya ay tiyak na matatalo nila ang Demon Lord ng walang kahirap-hirap. Hindi naman niya masyadong pakialam kung matalo ang Demon Lord pero ayaw niyang masaktan ang priestess kaya nakabuo siya ng isang plano. Sa susunod na subukan ng mga bayani na lusubin ang Demon Castle ay muli na namang lubos na tinalo ni Yoki ang mga ito. Pero sa pagkakataong ito sa halip na wakasan silang lahat ay hinayaan niyang makatayo sila at binigyan sila ng isang pagpipilian. Sinabi niya na dapat malinaw na sa kanila na wala silang kahit anong tsansang makalagpas sa kanya. Pero handa siyang gumawa ng isang pagbubukod sa araw na iyon. Papayagan daw niyang makadaan sila pero sa kondisyon na iwan nila sa kanya ang priestess. Agad na tumanggi si Yuga dahil hinding-hindi niya iiwan ang isang kasama pero lumapit ang mage at sinabi na marahil ay dapat niyang tanggapin ang alok, dahil ito na lang ang natitira nilang pagkakataon para talunin ang Demon Lord. Bukod pa rito ay maraming beses nang may pagkakataon si Yoki na patayin sila sa nakalipas na isang buwan, ngunit sa bawat pagkakataon ay ligtas lang niya silang iniiwan kaya't malamang ay magiging maayos lang si Cecilia, gayunpaman ay hindi pa rin iniisip ni Yuga na tama ang iwan ang kanilang kasama sa kamay ng kalaban. Pero sinabi ni Cecilia na magpatuloy na sila nang wala siya dahil kaya naman niyang alagaan ang sarili niya dahil iginiit ni Cecilia. Pumayag ang lahat sa alok ni Yoki at nagpatuloy at iniwan si Cecilia at si Yoki na mag-isa sa silid at nang wala na ang iba. Hinarap ni Cecilia si Yoki at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya. Ngunit sa labis niyang pagkabigla ay iginiit ni Yoki na nahulog ang loob niya sa kanya sa unang tingin at tinanong kung maaari ba niyang maging girlfriend si Cecilia. Sa lahat ng mga bagay na inaasahan ni Cecilia na mangyayari, hindi niya inakalang aamin sa kanya ang isang Demon General. Hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon kaya't magalang niya itong tinanggihan at lubos na nasaktan si Yoki at nagkulupot sa sahig. Naghihintay na lang ng kamatayan dahil para sa kanya na wala ng saysay ang lahat at naramdaman ni Cecilia ang kaunting awa, kaya tinanong niya si Yoki kung ayos lang ba siya.
Ngunit bigla niyang naisip na baka isa lang itong panlilin lang para pababain ang kanyang shield kaya itinaas niya ang kanyang cetro at itinuro ito kay Yoki, ngunit nakapagtataka at hindi man lang siya gumalaw at nanatili lang na nakaupo at tinanong siya ni Cecilia kung bakit hindi siya lumalaban. Sumagot si Yoki at iginiit na wala ng saysay at ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang maipahayag ang kanyang nararamdaman, at dahil tinanggihan siya na handa na siyang mamatay na alam niyang ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Iniisip pa rin ni Cecilia na niloloko lang siya nito ngunit binanggit ni Yoki na talagang pagod na siya sa ganitong buhay. Bilang isang Demon General ay napipilitan siyang bantayan ang silid na iyon sa lahat ng oras at ang tanging pagkakataon lang na pinapayagan siyang lumabas ay para salakayin ang mga nayon ng tao, at ayaw niyang gawin ang mga ganoong bagay. Isa man siyang demonyo ngayon at iyon ay dahil lamang sa siya ay na-reincarnate sa mundong ito. Kaya sa loob-loob niya ay tao pa rin siya at dahil doon ay tinanong ni Cecilia kung bakit niya piniling paglilingkuran ang Demon Lord, dahil sigurado siyang sa lakas nito ay kaya niya itong patayin kung gugustuhin niya. Sinabi ni Yoki na naisip niya iyon pero napagtanto niya na kung papatayin niya ang Demon Lord, automatiko siyang magiging bagong Demon Lord at mas magiging masama pa iyon para sa kanya, kaya pinili na lang niyang mabuhay bilang isang low-level na bantay para maiwasan ang mas malaking pinsala hanggat maaari. Ang buhay niya ay puno ng lungkot at hirap ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang mukha ni Cecilia. Kahit isang buwan pa lang niya siyang kilala at oo ay karamihan ng panahong iyon ay ginugol niya sa pagpapabagsak sa kanya, iyon pa rin ang pinakamagandang buwan sa buong buhay niya bilang demonyo. Ngayong tapos na ang lahat at wala na siyang pakialam kung ano pa ang mangyayari sa kanya, sinabi ni Cecilia na itigil na niya ang pagsasalita ng ganoon dahil kung tunay ngang tao pa rin siya sa loob, gaya ng sinasabi niya ay hindi pa huli ang lahat para mabuhay siya ng isang makabuluhan at masayang buhay. Makalipas ang ilang araw ay matapos matagumpay na talunin ng Hero Party ang Demon Lord, bumalik sila sa kabisera kung saan pinasalamatan sila ng hari sa kanilang matapang na paglaban at ipinahayag ng hari na ang susunod na 3 araw ay ilaan sa pagdiriwang ng mga nagawa ng Hero Party. Ngunit kasabay nito sa labas ng lungsod ay kagagaling lamang ni Yoki at naghahanda ng simulan ang kanyang bagong buhay bilang isang tao. Binigyan siya ni Cecilia ng mga direksyon kung paano makarating dito kaya't ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay makikihalo bilang isang tao para makasama niya si Cecilia. Ngunit bago iyon ay kailangan muna niyang tanggalin ang kanyang sungay at tiyak na magiging masakit iyon. Habang ginaganap ang parada para sa mga bayani ay nagtungo si Yoki sa Adventurers Guild at nagtanong kung paano magparehistro. Naiinis ang lalaking nasa counter kay Yoki pero hindi dahil ayaw niya rito, kundi dahil tamad siya at gusto niyang matapos ang araw na walang ginagawa at dahil gustong magparehistro ni Yoki, kumuha siya ng registration form at ibinigay ito sa kanya para punan. Matapos punan ni Yoki ang form ay inaasikaso ito ni Clayman at gumawa ng guild card para sa kanya. Ipinaliwanag niya na magsisimula si Yoki sa F-rank pero maaari siyang umangat hanggang S-rank sa pamamagitan ng pagtapos ng mga quest at pagtaas ng kanyang reputasyon. Nang kumpirmahin ni Yoki na naiintindihan niya ang mga patakaran ay ibibigay na sana ni Clayman ang guild card, ngunit bago iyon ay binalaan niya si Yoki na napakalaking abala ang pagre-reissue ng mga card na iyon. Kaya mas mabuti raw na huwag niya itong mawala na lalo na sa loob ng susunod na 3 araw. Dahil si Clayman lang ang naka-duty hanggang matapos ang Hero Festival, ayaw niyang maabala sa lahat ng problemang administratibo at nangako si Yoki na mag-iingat siya. Kaya kinuha niya ang kanyang card at lumabas para tapusin ang ilang misyon. Masaya siyang makita muli si Cecilia pero halatang may seryoso itong gustong pag-usapan, kaya inimbitahan niya si Yoki sa kanyang bahay upang makapag-usap sila ng maayos at agad pumayag si Yoki. At pagdating nila roon pinapasok siya ni Cecilia at ipinaghanda ng isang tasa ng tsaa. Humingi ng paumanhin si Cecilia dahil hindi siya agad nakipagkita, ngunit sinabi ni Yoki na hindi niya kailangang mag-sorry dahil hindi rin naman siya gaanong nagsikap na hanapin siya. Dahil dito ay tinanong ni Yoki kung paano niya nalaman na nasa guild siya ngayong araw. Ipinaliwanag ni Cecilia na halos lahat ay pinag-uusapan na siya kamakailan at bihirang-bihira raw na may baguhang umaangat ng ranggo ng kasing bilis niya kaya't natural lang na pag-usapan ito ng mga tao. Nang marinig ni Cecilia ang mga chismis ay alam na agad niyang si Yoki iyon at dito na napunta ang usaping gusto niyang pag-usapan. Sinabi ni Cecilia kay Yoki na gusto niyang tumigil na siya sa pagiging isang adventurer at nabigla si Yoki dahil wala itong saysay sa kanya, pero alam niyang may dahilan si Cecilia. Kaya hiniling niya na ipaliwanag niya kung bakit at sinabi ni Cecilia na kahit natalo na ang Demon Lord,
hindi ibig sabihin na wala na ang lahat ng panganib sa mundo at nag-aalala siya na ang iba't ibang bansang dati nagtutulungan ay magsisimula ng maglaban-laban para ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. May mga senyales na raw nito dahil maraming bansa ang sumusubok na ipadala ang kanilang mga prinsesa sa bayani upang magtatag ng isang pampulitikang kasal, para magamit siya bilang kasangkapan kapag dumating ang panahon ng digmaan. Abala ang lahat ng bansa sa paghahanap ng mga malalakas na kakampi na magagamit nila at dahil sa ipinapakita ni Yoki sa guild, ilang panahon na lang at mapapansin siya ng mga bansa at susubukan siyang kunin para sa digmaan at kung hindi man iyon ang mangyari, maaari rin siyang ituring ng mga bansa bilang kaaway at tuluyang masisira ang bago niyang buhay bilang isang tao. Kaya gusto ni Cecilia na tumigil na siya sa pagiging adventurer at naiintindihan ni Yoki kung bakit siya nag-aalala, pero kailangan din niyang magbayad ng mga gastusin at ang pagiging adventurer lang ang tanging paraan niya para kumita ng pera. Naiintindihan niyon ni Cecilia kaya sinabi niyang handa siyang kunin si Yoki bilang personal na empleyado, ngunit wala siyang sapat na pera para bayaran ang isang taong kasing lakas ni Yoki ayon sa tunay niyang halaga. Kaya't para mabawi ang kakulangan ay inalok niyang gagawin ang anumang gusto niya dahil hindi niya kayang ipagsapalaran na magamit si Yoki ng isang bansa bilang kasangkapan sa digmaan. Sinabi ni Yoki na itigil na niya ang pagyuko dahil walang kahit anong bansa ang makakapilit sa kanya na sumali sa digmaan, lalo na sa pamamagitan ng isang kasunduan o engagement. Total ang tanging taong handa niyang pakasalan ay si Cecilia at naramdaman ni Cecilia ang ginhawa ng marinig na hindi basta-basta magpapadala si Yoki. At kung sigurado siyang hindi siya maloloko ng kahit anong bitag ay sinabi ni Cecilia na malaya siyang magpatuloy bilang adventurer kung gusto niya, basta't subukan lang niyang manatiling low profile. Biglang may kumatok sa pinto at laking gulat nila nang malaman na ang dumating ay ang ina ni Cecilia. Nandoon siya dahil gusto niyang makilala ang kaibigang dinala ng kanyang anak sa bahay at tinanong niya si Yoki kung ikinwento na ba ni Cecilia ang tungkol sa kanyang love life. Nang mabanggit iyon ay agad na mula si Cecilia sa hiya ngunit nagpatuloy pa rin ang kanyang ina, marami na raw natatanggap na proposal si Cecilia kamakailan at lahat ng iyon ay tinanggihan niya kaya't tinanong ng kanyang ina si Yoki kung gusto ba niyang pakasalan si Cecilia. Gusto talaga ni Yoki na pakasalan si Cecilia pero sinabi niyang hindi pa ngayon dahil sa tingin niya ay hindi pa siya sapat na karapat-dapat, kaya kapag nakabuo na siya ng isang matatag na buhay, muli siyang aamin at si Cecilia na ang magpapasya kung gusto ba siyang pakasalan o hindi. Nagustuhan ng ina ni Cecilia ang sagot ni Yoki dahil kung agad siyang pumayag, hindi rin naman niya siya papayagan na pakasalan ang kanyang anak ngunit ipinakita ng sagot ni Yoki ang kanyang pagiging responsable, kaya sinabi niyang malugod siyang tatanggapin sa bahay nila anumang oras. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.